Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Ami for Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin. Lagi naman natin ito ginagawa. May 2026. Taon na ako nagsayo. Tingnan natin yung mga single, na ghost, na third party, naka-third party, o message siya sa'yo. Or kung may mga darating pa na bago. At awareness, nararamdaman, intention, behavior, action, your feelings, mga ganyan. Tingnan natin, no? Vice versa tayo palagi ha, Scorpio. Taon ako na kay Scorpio, anong nararamdaman mo kay Scorpio? Energy reading tayo, vice versa, hindi mo to personal reading. Ay, isa pa pala. Okay, holding back. Uy, ibig sabihin, kung kayo sa kahiwalay nito, is nahahatak pa rin siya ng nakaraan. Tandaan nyo palagi, vice versa, no? Yun, may mga bagay pa siya na hindi niya totally na-express sa iyo. Kumbaga, parang, sana nasabi ko to, sana ginawa ko to, sana nangyari to, mga ganun sitwasyon, no? Nahahatak ng nakaraan. And syempre, handun yung guilt. Kumbaga, nagigilty siya. Huli na ang lahat. Ba't gano'n? Nagigilty siya. Yun ano. Yun na nakikita ko dito. Nagkakaroon ng guilty feelings. Nandun yung point na yon na andito kapinto kasi to na nagkaroon ng breakup, na guilty. Yan. And handun pa rin yung shadow side. You made me realize my flow. O di ba nagkaroon siya ng realization. Ibig sabihin ano, kasi andito yung guilt. San ka? Diba? Sa may mga third parties, syempre nandun yung point na kahit papaano naman nagkakaroon naman ng guilty realization yung isa sa inyo. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Kumbaga, siguro when it comes sa holding back, may mga sitwasyon na dati ganito, dati ganyan, ba't ngayon hindi na, ganyan. Pwedeng nagkakaroon na siya ng ganun ano or isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Ngayon, bakit huli na ang lahat? Sabay ganun, di ba? Or nahandun yung point na ikaw yung nagbigay ng ilaw o ng liwanag pagdating sa kanya. Siguro you give your all pagdating sa kanya. Kaya nahandun siya sa point na nagiguilt siya. O kaya kung may mga anak kayo, nagkakaroon siya ng guilt sa sarili niya na bakit siya lumabas ng pintuan, lumabas sa relationship, ganyan. Or mayroon lang kayong anak or wala, pwedeng nandun sa point na yun, ano, pasok mo yung sarili mo. Na sana hindi ko ginawa, sana hindi ako sumama doon sa isang balloons na yon, yung mga ganung sitwasyon. May nagkakaroon siya ng may shadow work pa rin siya hanggang ngayon. Scorpio. Tingnan natin ang True Love Oracle. Scorpio. And heartbreak. Feeling heartbreak. Ganun din to sa sa mga halimbawa kung mga bagong connection o kaya may mga pangliligaw na situation, pwedeng nato sa point na yun. And syempre nagkaroon ng betrayal, disappointment, and nagkaroon ng heartbreak talaga, no? Pain at kalungkutan when it comes in this connection. Kaya by this May din sa mga nagkahiwalay, nandun siya sa point of guilt talaga. Nandun siya sa point na nagkakaroon siya na still in the pain situation, na na-disappoint siya, bakit nangyari yun, ba't ganito, ganyan. Siguro nandun din yung point na may mga pagdadaanan siya sa buhay niya, sa mga nagkahiwalay na disappointment sa buhay, na magkakaroon siya ng lungkot. May feel heartbreak siya. Siguro kasi, kumbaga nandun yung point na, kung kasama ka niya, yung dating kasama ka niya, kahit na anong magkaroon naman siya ng problema, ikaw yung sumasalo, pwedeng nandun sa point na yun, kaya they feel guilty. No, kung kayo naman is may third party na andun yung situation na ang lungkot talaga naman talaga. 'Di ba? Baka may mga bagay o sitwasyon na hindi na naman kayo magkaintindihan, baka mag-away na naman kayo, kaya habaan mo na lang din yung pasensya mo, no? Kasi andito yung disappointment situation. Ganon din sa mga walang third party, medyo haba-habaan nyo lang yung situation. And, ay, eto na nga. Andito yung point of changes. Because of the guilt and the shadow work, tapos sa holding back, is nagkaroon ng realization na gusto niya ng magkaroon ng pagbabagong muli or pagsasaayos. Magkaroon ng changes. Parang nahando siya sa changes ng life, no? Na gusto niyang siguro bumalik pagdating dito. Ay, oo nga, di ba sabi ko sa iyo, home pagbabalik to. Di sa home, ibig sabihin,
sa'yo niya naramdaman yung tunay na pagmamahal, sa'yo niya naramdaman yung tunay na I feel home, I feel blessed, parang ikaw, you are the light of life, parang nado sa point na yun, ano, yung comfort life, kumbaga, you feel safe, kumbaga, nandun sa point, o, diba, sa'yo na talaga ang pagsisisi ng lahat, oh my God, diba? And then also, kung kayo na mas may third party situation, is nandun yung point na, syempre, hindi pinipilit, magkakaroon pa rin ng pagpipilit to growth or magkaroon ng pagsasaayos pagdating sa connection, ano, na doon sa point na pwedeng iba sa inyo is mag-a-adjust kayo ng sarili or ng sitwasyon, pwedeng doon sa point para hindi mag-away o hindi magkagulo o hindi lumaki yung away, pwedeng doon sa point na yun. Yung unti-unti magkakaroon ng transformation or pagbabago when it comes sa connection. Sa kanya, ang dami nagbago sa kanya sa mga nagkahiwalay. O pwede naman kung wala naman kayong third party relationship, pwedeng nandun sa point of you're starting to grow more. Baka bibili kayo ng bahay, maglilipat kayo ng apartment, tirahan, lugar, place, mga ganyan. May mga babaguhin kayo when it comes sa inyong dalawa, sa bawat isa, sa side mo, sa side niya, pwedeng nandoon sa point na yun, ano. Tingnan natin ng hidden oracle. Ano yung hidden? When it comes sa hidden, ay oo nga, ayan na nga, apektado. Kasi, apektado, nagkahiwalay kayo kasi nakikita niya na parang nakalimutan mo na siya o nandun yung point na nagkakaroon ka na ng growth in life kaya nandun siya sa emotional storm or nandun yung point na sa mga nagkahiwalay sobrang hirap, may mga hirap siya na pinagdadaanan this time. Diba? Sa'yo niya naramdaman yung comfort na sitwasyon. Comfort life, di ba? Chemistry, attraction, spark, passion. Sa mga nagkahiwalay, yun din yung point. Kasi hidden secret to, ibig sabihin, di ba, this is a light, tapos ito, ano rin siya, sparkling. Kumbaga, handun yung point. Sobra talaga, alam mo yung passionate, handun yung connection, naramdaman niya yun. Hindi man niya nasabi sa'yo, handun yung point of, yung chemistry ng connection sa mga nagkahiwalay, kumbaga. Kumbaga nandun sa point na when it comes to a hidden secret, can I take a second chance again? Parang nandun sa point na yun, no? At gusto niya pa rin ng reconciliation. Parang gusto niya talaga ng regeneration. Kumbaga, no? Gusto niya talaga ng mabuo muli or mabuo muli itong bahay o mabuo muli yung relasyon na ito. Yun ang nakita ko sa kanya dito. Kasi you're sparkling mo yung life niya in a way na safe talaga at they feel safe talaga. And kung kayo naman is may third party relationship is maaaring kung mga nag-away kayo, magkakaaway man kayo, hindi kayo magkakaintindihan kasi magkakaroon ng readjustment, diba? Isa sa inyo mag-a-adjust. Maaaring na doon sa point na nasa habaan ng pasensya isa, mas pagbibigyan niya, mas magiging understanding kasi andito rin yung second chance. Nandun yung point na yun. Aasa pa rin, kumbaga, yun. Baka iba sa inyo, may mga pagbabati kahit papaano, may pagsasaayos sa pagbabati o kaya may mga samaan ng loob na mag-heal or magkakaroon ng recovery, ganyan, sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo magbabakasyon kayo, no? Yan. O may mga pupuntahan kayo na for a change or kinakailangan, lalo na kung may mga third party kayo o kaya for a bonding, mas good din minsan mag-resting kayo, magbigay kayo ng time. Yun nga lang mahirap, paano kung ikaw ready ka tapos siya hindi. Mahirap nga lang. 'Di ba? Well, kaya mo naman i-manage yan. Tingnan natin ang nararamdaman mo kay Scorpio, vice versa, May 2026. Dip. Anak, hindi pwede yan. Ay, det oh. Kung ipapasok ko to sa sitwasyon mo, Scorpio, may dalawang sitwasyon sa buhay mo
na mag-e-end. Meron. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo yan. Sa buhay mo, may dalawang sitwasyon na magtatapos or magkakaroon ng pagbabago. Mga ganun. Kasi we have the star. Tingnan natin, nararamdaman niya sa'yo. Diba? Nagkuha pa talaga si Nagkuha pa talaga si ate ng ibang message, Alam mo naman ako. Nararamdaman niya sa'yo. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, nararamdaman niya sa'yo, syempre gusto ko pa rin niya kausapin. Baka this week magkakaroon ng pag-uusap or baka nag-uusap pa rin naman kayo, ganyan, sa iba sa inyo. Pero kung hindi man, gusto ka niya kausapin. Nararamdaman niya sa'yo, I want to talk to you, gusto ko magkaroon tayo ng pagsasaayos, o ayusin yung mga bagay-bagay, kasi we have the changes and transformation din kasi, nandun yung point na yon. Kaya nararamdaman niya is to start a new beginning in life or kausapin ka niya. May gusto daw siyang sabihin sa'yo. Kumbaga, nararamdaman niya kasi dito is, alam mo yun yung point na hindi ka pa niya kayang alisin kumbaga, still holding kasi siya pagdating dito sa connection, Yun ang nakikita ko dito. Hindi ko alam why, pero handun yung point of still holding. Kasi ba, dito rin si holding back. Yun. Kung kayo naman is may third party relationship, sa may mga third party relationship, kahit na, alam mo yung kahit na meron kayong third party relationship, hindi mo siya kayang i-let go pa sa ngayon sa buhay mo. Ay siya sa'yo pala, baliktad. Yun ang nararamdaman niya sa'yo. Or baka yung nararamdaman niya na hindi mo siya kayang i-let go. Pwede na doon sa point na yun. Or ikaw mismo. Yun ang nakikita ko dito. Handun yung point na hindi pa siya magpaparaya. Wala pang pagpaparaya. Ako nakikita dito. Depende na lang kung ikaw yung magpaparaya. Para na doon sa point na yun. Yun. Kung sasabihin mo na magiging totoo na siya sa'yo, hindi pa rin. May mga bagay pa rin siya na hindi niya talaga totally sasabihin yung katotohanan. Yung mga sasabihin niya lang sa'yo, yung mga bagay na gusto mong marinig, mga ganun. Siyempre, may mga pa rin siya, pagkikim-kim na hindi sasabihin sa'yo. Yun. And then, kung kayo is walang third-party relationship, nararamdaman niya sa'yo, dismay. Ang nakikita ko dito, merong, alam mo yung, may mga bagay siya na sasabihin for a change. Siguro may mga advice siya sa'yo, o kaya may mga support siya ibibigay sa'yo, or advice, or may mga sasabihin siya sa'yo na nakatotohanan, o may malalaman ka sa kanya. Yun, nararamdaman niya sa'yo is to speak yung nararamdaman niya, or may mga bagay siya na gusto pang sabihin sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay pa siya na gusto niyang isaayos in this connection, or may mga pagsasaayos siyang sasabihin pagdating sa May 2026. Yun ang nakikita ko Yun nararamdaman niya sa'yo. Baka may mga paglipat din, di ba? Kasi may change din kasi ako nakikita. Baka may mga sasabihin sa sa'yo changes or advice or something na hindi ko naman na sinasabi na magugulat ka, hindi ka magugulat dito sa sitwasyon. Yun, baka sabihin niya, may pera ka ba dyan? Sabay ka na, meron bang yung mga ganun sitwasyon. Kung ano man yan. Yung pala ikaw to, no? Intention niya sa'yo this May 2026. Kasi naman, andyan ka, nak. Huwag ka kasi dyan! Nasa kasi ko nakaharang. Intention niya sa'yo by May. Okay. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, intention niya sa'yo kasi alam mo, intention niya talaga, kasi andito yung guilty shadow holding back, diba? Tapos chemistry, change and home. Intention niya pa rin is to resolve the problem. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yun.
Sa mga nagkahiwalay, ang hindi ko lang maintindihan sa kanya bakit natatakot siya sa'yo o kinakabahan siya. Yun ang nakita ko dito. Intensyon niya kasi is magkaroon uli ng ng rebuilding dito sa connection na ito, getting together. Yun ang nakita ko dito. Nagkakaroon siya ng pag-iisip na gano'n by this May. Kaso kinakabahan siya or may mga sasabihin siya sa'yo na hindi niya masabi or paano, hindi niya alam. And then also, kung kayo naman is may third party relationship, by this May, ang nakikita ko dito, intensyon niya sa'yo is may mga bagay siya na na baka may itanong ka sa kanya tapos hindi niya rin masasagot, gano'n. May mga pagtikom ng bibig, kumbaga may mga bagay na hindi niya sasabihin yung totoo pa rin sa may mga third party. Yun ang nakikita ko sa kanya. Siguro sasabihin niya, bahala na, mga ganyan. Pero siguro kung may sasabihin ka sa kanya, hindi niya sasabihin sa'yo ng diretso. May konting pananahimik or may konting pag-isip na pwedeng maganap o mangyari by this May. Kasi ang nakikita ko kasi ito, handun yung burden. No? Handun yung stress when it comes dito sa situation. Hindi ko alam why. Pero dito sa sitwasyon, mayroong lihim ako na nakikita. So, kumbaga, tuloy-tuloy pa rin yung pagiging malihim niya. Yun ang nakita ko dito And then, kung kayo is walang third-party relationship, ang intention niya sa iyo, meron siya mga bagay na gusto niyang ibigay sa iyo or gusto niyang mangyari when it comes disconnection. Yun nga lang, ayaw niyang magsalita ng tapos. Kumbaga, andun yung point na ayaw niyang mangako. Alam mo yun? Ayaw niyang mangako sa iyo kasi ayaw niyang mapako. Kumbaga, nandiyo siya sa point na gagawin ko hangga't kaya ko. Nandun sa point na yun. Gagawin niya yung responsibilidad niya, gagawin niya tapusin or makamit yung bagay na yun to give para ibigay sa iyo yun or para magkaroon ng good connection. Nandun siya sa point na yun. Pero ayaw niyang totally mangako ng tapos. Magsabi man siya, pero hindi siya point, walang tuldok. Pero gagawin niya raw. Yun ang sabi niya. Yun ang intention niya sa iyo. Maging responsable sa mga bagay-bagay. Tapusin yung mga bagay-bagay. Aksyonan yung mga bagay-bagay. Maging matatag yung connection. Yung behavior and action. Anak, muntik pang maano ni Mami, siko to Okay. Ay, ganun. Sa mga, patay tayo dyan. Okay. Sa mga, naman, sa mga nagkahiwalay, behavior na action niya sa'yo by this May, ang nakikita ko dito is, behavior niya sa'yo, alam mo yung point na, nagkakaroon siya ng back and forth action. Nandun siya sa point na yon. Sobrang stress siya and then feeling lonely, feeling sad. May ata to? May problema sa pera. Hindi ko na alam, parang meron siyang problema na gusto niya sabihin sa'yo or meron siyang gustong ipahayag sa'yo na may nararamdaman siya. Mayroon siya pinagdadaanan eh. Naku naman, huwag naman sana mangutang. Sabay ka nun eh, no? Okay, kung kayo naman, pero nagkakaroon siya ng back and forth energy. Nandun sa point na yon. Sa mga may third party, nandun pa rin naman na may mga time talaga na hindi kayo magkakaintindihan. Hindi ka niya maintindihan, hindi mo siya maintindihan. Makakaramdam ka pa rin talaga ng lungkot at rejection pagdating sa kanya. Or hindi man niya ikaw i-reject pero mararamdaman mo yun.
in a way na action niya, in a way siya magsalita, in a way na yung movement niya, mararamdaman mo siya. Sa mga wala namang third party relationship, kasi dito sa sitwasyon na 'to, sana wag kayong dumating in a separation talaga, no? Kasi ang nakikita ko sa iba dito baka mag-separate kasi we have the Chariot na rin, 'yan. Pero andun yung point sa iba kasi sa inyo may third party, wag mo akong pakialaman. Parang nandun sa point, parang dadating kayo sa point na wag mo muna akong pakialaman, ganyan, yung maging behavior niya or makakaramdam ka talaga ng lungkot. Sa mga walang third party naman, may mga time lang siguro na kasi natural na yun, 'di ba? Na maaring magiging busy kayo, magkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan, magkaroon lang ng mga kalungkutan, o kaya may mga pag-uusapan kayo related to a problem, related to pera, trabaho, o kaya may mga gano'n. Magiging behavior niya sa'yo kasi is marami siyang sasabihin sa'yo na either hinaing, hinaing, or may mga sasabihin siya sa'yo na puwedeng pag-iisipan mo talaga o ikakalungkot mo, o kaya naman, baka ayain ka niya to traveling, o kaya is may mga pag-usapan kayo related to work or money, mga gano'n ang nakikita ko. Malayo man o malapit yung traveling, mga gano'ng sitwasyon. Pero may lungkot, hindi ko alam why, but may lungkot. Baka sa side mo or sa side niya. Your feelings, Scorpio. Sana hindi kayo mag-away, di ba? Baka magkaroon lang ng konting discussion dito sa situation niyo, no? Kaya medyo ano lang, kalma-kalma lang kasi minsan ano, Scorpio, no? Kung siya yung medyo nagpa-fire, wag ka na lang din sumabay sa pagiging fire, no? Yan, wag maging dragon muna. Dapat isa sa inyo, ano, hindi sasabay. Pero life niyo yan eh, no? Nasa inyo, alam niyo naman siguro paano na i-handle yan. Okay, sa mga nagkahiwalay naman, ang nararamdaman mo sa kanya, problema. Ay, alam mo yung parang yung iba sa inyo, you admitting na hindi na talaga kayo dalawa. Na-admit mo talaga na itong tao na to is puro lang siya sabi, puro lang siya control, o puro lang siya plano, pero walang natutupad. Parang nando sa point. Kung kayo naman si may third party relationship, by this May, ang nakita ko na nararamdaman mo kasi sa kanya is magkakaroon ka talaga ng doubt sa kanya, no? Siguro nandun yung point na mararamdaman mo sa kanya, you feeling drained, you feeling burnout, para mas may malalaman ka pa sa kanya katotohanan. Siguro by this May, o kaya nandun yung point na sa iba naman sa inyo is i-admit mo na lang na gano'n na talaga siya, mga gano'n. Magkakaroon ka ng admitting situation. Baka dumating ka naman sa point na mag-quit ka ha, kasi nandito na rin 'to, 'di ba? Sa iba naman sa inyo kung wala kayong third party, mararamdaman mo sa kanya by this May is, nakikita ko dito na magkakaroon, parang may mga plano kasi siya ako nakita, eh, 'no? Mararamdaman mo yung patient and control and plan niya pagdating sa'yo. Kumbaga nandun sa point na siguro kahit wala kang sabihin sa kanya, ginagawa niya ng solusyon yung mga bagay-bagay. Puwedeng nandun sa point na yun. Baka mas hinahabaan niya pa yung pasensya niya pagdating sa'yo, puwedeng nandun sa point na yun, or vice versa. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin. Sa mga naghihintay ng bago, may darating po bang new kay Scorpio? Sa mga single dyan at walang kapartner, may bago po bang darating sa kanya? New love coming. Scorpio? Sorry, anak. Yes, we have the full. Meron. Meron naman, pwedeng nakakausap mo na siya, isa, dalawa, ang nakikita ko dito. Kaso yung isa parang humihindi. Hindi ko alam kung bakit. Baka isa dito hindi kayo magkakaintindihan. Yun ang nakikita ko. Isa sa inyo, pwedeng magkaintindihan kayo, o kaya iintindihin mo siya, pero isa ang dalawa ang darating sa iba, no?
Pero yung isa, hindi match. Hindi ko alam why eh. Siguruhan magkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan. Pwedeng nandun sa point na yun. Or may mga bagay lang talaga na hindi kayo magsa-same page. Pwedeng nandun sa point na yun. Isa sa kanila. Kung may darating, yes, we have the full may darating sa'yo. O pwede rin kasi na nakakausap mo na siya, hindi ka lang aware. Pwedeng nandun sa point na yun. Diba? O kaya is hindi ka lang makapili kung sino sa kanila, ang dalawa, ang gusto mo. Pwede na doon sa point na yun. Naguguluhan ka, kumbaga. Diba? Mag-trust ka sa intuition mo. Tsaka makaramdam ka kung sino talaga yung gusto mo. Gamitin mo yung ano mo, yung intellect mo, yung mind mo. And awareness, Scorpio. Okay, when it comes sa awareness, maging aware ka daw kasi iba kasi yung interest sa emosyon. Kasi 'di ba yung i-research mo na lang kasi para sa akin kasi pag sinabi interest, pumapasok siya sa utak or sa mind. When it comes sa emotion, nauuna yung emotion mo. Pagdating sa mga connection or pagdating sa mga bagay-bagay, uunahin mo alin ang gusto mong unahin. Yung utak mo o yung puso mo. Yun lang. Pero kung siisipin nating lahat, alin ang nauuna? Ang utak o ang puso? Ang utak kasi nasa taas at nasa uluhan siya, 'di ba? Ibig sabihin, kailangan mo munang mag-isip. Pag nag-isip ka, padaloy mo siya sa puso. Kumbaga yung isip mo ang magfi-filter kung tama o mali. Para nandun sa point. Ayun, yun ang magiging aware ka. Kasi why ang dami mong cups? Pwedeng nandun sa point, mas nauunahan ka ng emosyon than sa utak. No? Nandun sa point. Ayun. Sa mga bagay na magkakaroon ka ng interest sa buhay, isipin mo kung tama o mali ito. You need to think advantage. No? Handun din yung point na mas maging more and creative ka this time. Hindi yung tulad ng dating ikaw. Baguhin mo yon. May mga bagay ka na dapat mong baguhin when it comes sa sarili mo. Well, nasa sa'yo naman yon. Kasi ikaw naman yung sarili mo naman yan. Di ba? Kung sa love life man yan or sa aspeto ng buhay mo, yun lang yun. You need to jump to your passion. But in a good way, in a nice way. Nandun yung point na yun. No? Akong nakikita sa iyo. Yun. Pero it's up to you. You need to use your head when making decision making. And make things, kumbaga be creative sa mga idea mo to make it reality. In a good, in a nice way. Basta tatandaan mo palagi, alin lang ang pipiliin mo sa dalawa. Alin ang gusto mong unahin sa dalawa. Ganun lang yun. Ha? Arigato namaste, God bless.